Malaman po natin yan mga kabombo, makasama po natin ang ating naman pong napakagaling po na abogado mula mismo sa bayan po ng Mangaldan na si Attorney Joseph Emmanuel Serra, ang ating pong constitutional law expert at dating professor po ng isang universidad po dito po sa ating pong syudad po ng Dagupan, para malaman po natin kung sino po bang mga dapat managot dito. Sino po mag liable sa nangyari po shooting incident mga kabombo. Ano po bang sinasabi ng batas po natin? Ating alamin po yan sa ating pong abogado na si Attorney Joseph Emmanuel Serra. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Masanti siya kabasan at thank you po para po sa paulit-ulit po ng ganito po interview, Attorney. Masanto sa kabasan, Bombo Prami. Maraming salamat sa pagbunlak na pag-imbita niyo sa akin. Yes po. And Attorney, unang-una po at nakakalungkot nga po yung balita kasi kahapon habang tayo po ay nagkakaroon po ng interview, meron nga pong nangyari po na shooting incident dyan mismo sa may Ateneo de Zamboanga University sa senior high, na kung saan ay dalawa po na mayor de edad ang nasawi po dyan at isa nga po doon ang suspect. Ang katanungan po ngayon, ano po bang binabanggit ng batas po natin kung sino po ang liable doon mismo sa incident po na yan, Attorney? Nakaka-worry kasi yung nangyari kahapon. Because imagine, you do not expect that sa isang pribadong school na Ateneo de Zamboanga pa. Alam mo naman ang private school kumpara sa halos, usually sa halos mga public schools, kahit na makita mo na may mga gwardiya ang public schools, ibang-iba. Yung security usually na nangyayari sa mga private schools. Yes. May kukonsider mo rin ang Ateneo na isa sa mga medyo matitibay na school sa ating bansa. Yes. Tapos may mangyari yan. Pero may ang ma-observe natin ay talagang determinado kasi yung estudyante At hindi mo ma-expect, hindi normal talaga na ang isang 15-year-old, kasi grade 9 Yes. Kaya 15-year-old minor ay magdadala ng baril at magbabaril siya ng mga human targets. Parang nagiging normal na tuloy. Pero yun yung nakikita lang natin sa ibang bansa. Yun yung nakikita natin sa United States. Yes. Kahit na sa movies man lang nakikita natin, pero parang nagiging normal na yung nangyayari Yes. A while back, meron sa public schools, a public school na may namatay, and then may maraming mga copycat na crimes na supposedly may bomb threats, na may gatitong mangyayari sa isang eskwelahan. Kaya Yes. eskwelahan, di ba, na close pansamantala, and then this happened. Isa tanong mo, Bombo Frami, sino yung liable? Wala nang criminal liability, supposedly, kasi patay na yung shooting suspect. Pero pwedeng sa batas, pwedeng i-consider yung liability ng school dahil yung isang estudyante namatay doon, estudyante ng Ateneo, at saka yung isang na-miss na teacher na grade 10 na hindi naman namatay, pero he or she was the subject of a shooting nung shooting suspect. At yun yung pwedeng isang anggulo na mai-consider yung liability ng school na parang hindi nakapag-safeguard ng safety ng kanyang mga estudyante at the time na may school period. Bukod doon, mapapansin mo na yung initial na ginawa ng Bureau of Customs, kasi yung baril kasi ay parang government issue doon sa ama na empleyado ng Bureau of Customs. Yes. Na relieve na ata pansamantala, pending investigation, na suspend siya dahil doon sa administrative charge na pwedeng ikaso sa kanya ay his utter negligence doon sa si safety ng baril niya at kayang-kaya at dali-daling nakuha ng kanyang anak para gamitin sa isang krimen, at that resulted in a fatality and the injury of another, at pati siya na namatay
tuloy. Although, sa civil code din, pwedeng kakasuhan din ang parent. Ostensibly, 15-year-old siya, the minor is still living with the parents, magiging subsidiarily liable yan. Or in a civil case for damages, since the child is living with the parents that namatay na, they can file, if ever magdedemanda yung namatay na estudyante ng damages laban sa mga magulang nung nagbaril. Alright. So attorney, mga civil at not criminal na case ang pwede po nga maisampa po, attorney. And of course, sa school, sir, ano pong magiging pananagutan po nila? Iba kasi din yung civil liability sa torts and damages ng school, iba rin yung civil liability ng parents. These are two different things. Meron ding pagkukulang ang eskwelahan doon at saka sa parents. Pag sa school naman at saka sa parents, yung may defense din, yung tinatawag na due diligence of a good father of a family. If ever na mapapatunayan na we're using all the safeguards para maprotektahan yung estudyante namin, pero dahil sa nangyayari at saka talagang hindi namin mapigilan at dahil yung ginawa ng estudyante ay out of the ordinary, pwedeng nilang gamitin bilang defense yung ganon, pati rin sa parents. But the law provides still procedural and legal remedy against the school at saka sa parents nung shooter if ever the parents of the fatality might want to sue for damages against the parents of the shooter. Sir, how about po dun sa mga estudyante po na nakaranas po ng mga ngayon po ay talagang trauma, nagkaroon po ng parang takot na, lalong-lalo na at nasaksihan po nila yung pong insidente na which is ito yung magkakaroon. Kasi attorney, meron po tayo napanood kasi na yung Teach You a Lesson doon mismo sa isang Korean na series po, drama na regarding po ito sa mga school, dito po sa estudyante at mga grupo natin. Meron din po ba pwede silang mag-file for a case sa nangyari po sa kanilang pong anak because yung nangyari pong trauma na sa nangyaring incident na po na yun po, attorney? Theoretically, they could, but they may have a hard time proving the connection, liability of the school doon sa psychological suffering ng mga estudyante, if ever. Meron silang karapatan na mag-file, but I do not, if I were the person who would be asked, if ever I would help them file a case na ganun yung cause of action, baka hindi ito iiral sa korte dahil nga ang talagang very specific na sinasabi ng batas ay kung yung mismong estudyante ang shooter o nag-commit ng crime at saka may talagang direct causation doon sa nangyari sa kanyang victim, yun yung pwedeng pinaka-clear na ebidensya na pwedeng maikaso sa school sa kanyang liability. Pero yung causation na pwede mong sasabihin nga as a result I may have indeed suffered psychologically, trauma doon sa nangyari, kailangan pa rin ng psychologist para mapatunayan and sa aking pananaw, hindi masyadong mapapatunayan malamang ang kanyang cause of action laban sa school. But to the victim na namatay, pwede siyang, yung parents nun o yung mga heirs nun, pwedeng kasuhan yung eskwelahan, pwedeng kasuhan yung parents ng shooter.
Yes po. Attorney, bilang dari pong public servant, and of course, hanggang sa ngayon naman po, kahit hindi po kayo nasa gobyerno ngayon, ay nagsagawa rin po kayo ng mga public service, kagaya po dito na talaga yung mga legal expert po ninyo ay binabahagi po nyo sa amin na sa ating mga kababayan. Sir, kasi hindi lang po itong una kundi pangalawa na po ito sa Tacloban City, and then may mga binanggit din po kayo, mga bank scared, mga online scared na binibigay po sa mga schools. Parang ito po ay naging ano po parang ang bilis po ng pagkalat po nito. At dahil po dyan of course, what do you think po sa ating pong education system po ngayon na may mga pagkukulang po ba? Lalong-lalo na kasi binabanggit yung juvenile justice na medyo wala pong panagutan ng mga bata, lalo po mga 15 pababa. Attorney, na naging malakas ang kanilang pong loob po right now, sir. Ang hirap talagang balansehin kasi Bobo Prami. Yung konsepto na yan kasi galing sa West na parang binibigay din natin yung mga minor children na hindi pwede yung corporal punishment to a point na you have seen some Western movies about juvenile delinquency. Walang respeto yung mga estudyante sa mga teachers di ba? Talagang nambabastos talaga and they cannot do anything about it. May nakikita ka na bang video na yung estudyante mismo inaatake yung teacher, binubugbog, at saka then the teacher who sometimes is physically inferior to the student, walang nagagawa. Alam mo yung mga ganun. Noong panahon na yan, yung teacher kahit na hindi masyadong malaking katawan o hindi nakakatakot physically, makikita mo yung respeto na binibigay ng estudyante kasi they occupy a high social position doon. Parang ang lumalabas kasi mahirap timplahin talaga, Bombo Prami, because of the juvenile justice system. All they have to do is to look it up sa internet, sa Google, and they will find themselves not criminally liable. Then they would just stay for a couple of years, even if they have committed all the most heinous crimes imaginable, and then that's that. Would that in effect deter them from committing a crime? Yun yung fine print doon sa juvenile justice system natin, na instead of being tried as an adult and later can have the possibility of spending the rest of their lives in jail via a life imprisonment, pupunta ka lang sa isang facility that after 2 or 3 years as a minor lalabas ka na. But on the other hand, yung mga bata are should also be given a second chance. Ang tanong, Bombo Prami, is would the utmost babying of minor children na hindi pwede yung corporal punishment to a certain extent? Kasi parang kahit na psychological violence nasasama na dun sa anti-child abuse sa batas Could you imagine that na mangyayari? Parang ibabagsak mo lang yung estudyante tapos ididemanda mo na yung teacher na talagang grabe yung consequences. For that, parang nawala na yung bigyan ng responsibility yung mga bata para mag-man up at harapin yung kanyang mga challenges sa buhay. I think it deserves a second look doon sa pagre-rear ng mga bata ngayon. Para malalaman natin, malalaman nila yung authority, yung when to submit to authority, and when to stand up for themselves. Pero mahirap balansin na, Bobo Prami. That's the reason why we should need talaga to revisit the law and tingnan natin kung pwede nating ma-tinker ito. Sir, habang wala pa po yung batas po na yan, ang DepEd po ba ay anong pwede po niyang gawin na policy sa loob? Kasi no bullying, no violence, nakita po natin sa loob po ng mga ng schools. Pero sa nga po, the respect na nung bata tayo, titigil lang tayo ng teacher. Alam na natin ang ibig sabihin nun. Pero ngayon,
hanggang lalabas na ang mata ng teacher, wala pa rin po mangyayari. Meron po bang dapat po bang gawin na ang DepEd po natin with this kind of mga cases po, or para to ibalik yung disiplina sa mga mag-aaral po? Yung premise kasi ng most psychologists is that yung bata hindi nagre-respond well sa aggression, hindi nagre-respond well sa corporal punishment. That's the reason why kailangan na while he is growing up, he must remember and know the consequences of his actions. But you should never use physical violence to instill some discipline. Pero ang hirap talagang i-contradict kasi may mga iba rin, 'di ba? Do you remember the times na yung takot ka sa parents mo dahil if you would screw up, if you would do some stupid thing, talagang mananagot ka sa mga parents mo, 'di ba? Kasi there's the respect for authority. It's an Asian thing na parang yung setting nga lang nung pinasok itong juvenile law natin na talagang walang corporal punishment, parang naging upper hand tuloy kasi there are minors na talagang who would think like adults and they would know, nagiging sila yung talagang culprits eh. Imagine they have the capacity to kill other people. So kailangan talagang i-revisit yan. Would there be a reasonable corporal punishment against these people? I-threaten mo lang, papasok na yan sa psychological violence eh. Kahit na hindi mo naman talaga itutuloy eh. Parang alam mo you would instill fear in their hearts para they would not do anything stupid. Pero this is what is happening right now. Not a psychologist, Prami, but I think there is a need to siguro revisit the law on these matters para mapigil o talagang may discussion ulit. There would be another conversation about what is happening in schools, about what is happening in our homes tungkol sa pag-take care ng ating mga anak, mga bata sa ating bahay at saka sa ating eskwelahan. Yes. And attorney, siguro panghuli na lamang, baka meron po kayong mensahe po dyan sa pong mga kabataan and first sa mga magulang na nakikinig po ngayon with this incident na talagang nakapanlulumo at nakakabahala sa nangyari po sa loob po mismo ng isang paaralan sa ating pong mga estudyante po, attorney. Yung nangyari sa Zamboanga, yung nangyari sa Tacloban ay matatawag nating isang outlier incident. That is not the normal thing that is happening in our environment, in our community. I believe na halos lahat din ng mga kabataan natin ay mababait, na mabuting mga anak, mabuting mga estudyante na may pangarap sila sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay, na mag-succeed at makatulong sa kanilang pamilya, makatulong sa kanilang bayan. Marami pa rin ang idealists sa atin na talagang gusto rin mapabago ang ating bayan, ang kanilang pamilya. At saka I would continue to believe in these young people para mapabuti ang kanilang buhay at mapabuti ang ating bayan at sa kanilang pamilya. So, yun lang ang masasabi ko, Bombo Fran. And with that po, attorney, maraming salamat na naman po sa inyo pong oras na binigay po sa ating pong palatuntunan. Attorney, mabuhay po kayo at isa pong mapagpalang umaga po. Maraming salamat, Bombo Prami, Bombo Radio. God bless you.